Magluto tayo ng mais. Ito po sa Europe, ng Sweden. May mais rin pong mabibili. Kaya lang, nakalagay na po sa nakaano na siya, napitas na ba? Kala ko sa Pilipinas lang ang mayroong mais. Dito rin pala meron. Dito sa Europe ng Sweden. Ayan po, sariwa. Okay, pagbalat. Bumili ako ng 3 peraso. Ang halaga niya 30k lang. Ang isa dito 10k lang. So yan. Puputulin ko to kasi hindi magkakasya sa aking kadiro. Ay, kaserola pala ito. Hindi pala kaldero. Ayan. Ganito po kalaki, oh. Diba ang laki? Tingnan nyo. Ang laki ng no? Oh. Ang laki po. Ng So, kita nyo po yung so, ayan. Kita nyo po yung mais. Ang laki, oh. Ayan, haba. Ganito ba yung mais sa atin? Malaking ganito ba kahaba yung mais natin? Diyan sa Pilipinas. Dito sa Europe, tignan nyo. Ganito kahaba. Parang damulag yung mais na ito. Oh, sariwa po. Ito po yung mabalat niya, oh. Kasi binili ko to nung kailan ba yun? Katapos ng Agos pala. Pinili ko to nung katapusan ng Agos. Baka kasi masira. Sayang naman. No? Kaya Sabado na yon. Kaya luluto ko ilalaga. Puputulin ko. Ganito po yung ito dalawa. Pinutol ko kasi hindi po siya pareho silang haba. Pinutol ko kasi maliit lang yung kaserola ko. So, nung bata ako, ito ang tinatanim namin. Ito ang tinatanim namin ng mais. Nung bata ako. Pag nagbunga yun, kami magluto-lutuan kami. Maglaga kami ng mais. Magdala kami ng lutuan, yung lutuan namin lata. Tapos nung bata ko, itong buhok na ito. Yung ginagawa ko yung buhok ng mais. Nilagay ko dito sa ko. Sa dibdib ko. Ginagawa ko yung bata ako, naalala ko bata pa ako. Naalala ko po yung yung gagawa ko na pag nagbabalat si mama saka si lola, ginagawa ko yung buhok ng mais, pinaglalaroan ko, nilalagay ko dito. Iniisip ko pag lumaki ako, magdalaga ako, ano kaya itsura ng aking kaano kalaki yung aking yan dito po sa bibig. Alam nyo na po ibig sabihin, no? So yun, sabi ng mama, si lola at saka si mama ko, si nanay, no? Nanay tawag, nanang, ay kapangpang kasi, nang tawag sa nanay namin, nang, o kaya si lola naman, si lola, no? So yun, sabi sa akin, baka mangati ka dyan sa buhok ng mais, pinaglalaroan mo yung mais. Yung buhok ng mais, pinaglalaro ko, nilagay ko dito. Baka daw mangati ako. Yun. Siyempre, kakulitan ng bata, diba? Lahat naman ng bata na magdaan na makulit. Wala naman ang hindi makulit na bata, no? Pero nakikinig ako pag sinabing huwag mo nang laruan yan. Hinto na ako nun. Kasi ayaw ko mapalo eh. Ayaw ko mapalo. Kahit kailan hindi ako napalo ng nanay ko. Kahit mga na lola ko.
Kahit kailan hindi ako nakatakim ng kurot at palo sa kanila. Kahit na malikot ako, kahit daw malikot ako at maano, no? Hindi ako nakatikim ng palo at kurot. Pag natutulog nga ako, kinukulumbuan ako daw eh. Yung parang prinsesa, yung ginagawa sa akin. Paborito nila nga ako eh. Kaya lang yung mga yung paborito na yung gustong gusto ako, wala na sila. Kasi yung mga mababait at mahal na mahal kanila, marugaw kanila, no? Iniingatan pa nila na hindi ka madapuan ng lamok, ng langaw, ano man, no? Mga insekto, kahit anong insekto, no? Yun. Ayaw ko nga na, kasi yung auntie ko daw, pinagigigilan ako noon. Dalagang, ano yung matanda. Hindi sila kapag-asawa. Magkasakit, namatay daw. Pinanggigil-gil daw sa akin ng baby daw ako. Siguro ang cute. Alam mo naman pagka-baby, cute na cute. Diba po? Malit ka pa, cute na cute. Lalo na unang apo, unang pamangkin. So yun. Siyempre, ako kasi matanda sa dugo. Sa lahat ng mapipinsan. Kasi ako yung unang na lumabas sa aming pamilya, yung gano'n. Kasi pagka ikaw ang unang pamangkin, ikaw ang unang apo, diba? Yun. Lahat ng pag-aruga, pagmamahal ibinigay sa iyo. Kaya yan, lagyan natin ng tubig, no? Siyempre, alangan hindi natin lagyan ng tubig yung mais. Ay di masunog yun, no? Hindi siya maluluto. Yan. Nilalagyan ba ng asin ito? Hindi ko natandaan. Nung nalalaga kami ng mais. Tubig lang na lang po eh. Tapos pagka naluto, masarap ilagyan ng basta margarine. Yun. Tsaka lagyan ng asin. Luto na natin para mamaya makakain ng mais. Yan. Hindi ko siya tatakpan. Kasi pag tinakpan, pwede yung sumantakpan. Hindi masyado kasi may takip na may takip. Ito pare-aray na takip. Ganyan lang. Kasi nagsaing na ako no. Ayan. Sain ako September na yun. 2 na yun tayo, no? Ang bilis na, 2 ba na yun? Oo, 2. Kasi ang uno kahapon, Friday. Ang bilis ng ng panahon. Bilis ng Naku, mag-winter na ulit. Tapos na ang summertime dito sa Europe. Winter na naman, mag-snow na naman ay hapo. Ayan po. So, ang life sa Europe, malungkot. Mas alam mo sa Pinas, kahit anong hirap doon, nagsama-sama sila. Basta may bukid ka, may pinagtataniman ka, may kinukuha ka ng mga fresh na gulay. Lang naman ang saog lang naman, yun lang naman ang yung bibilin, kung halimbawa may sarili kang lupa, magtatanim ka ng mga gulay, kasi yung gulay rin, pwede mong ibinta, yan eh, pera rin yan, pag nagbunga, meron kang pagkikitaan, business rin yan, kesa naman na
bibili ka ng mga gulay sa mga ano, no? Sa mga mayroong mga gulay, ano. Eh, magtanim ka na lang, sarili mo pa. So, pwede mo pa ibenta yan. Ganun yun. Kung ako, kung may sarili lang ako lupa dito, sa ano, yung nga, bumibili na ako lupa, paso lang. Alam mo eh, nagtatanim, itong year na ito, hindi ako nagtanim eh. Nung karang year, nagtanim ako. Inulam namin, nagbunga, yung kamatis. Inulam namin. Yung mga tanim ko, inulam ko rin. Kasi, makakatulong na naman sa ano yun, budget, ano. So, pag tanim kayo, magbunga, pwede yung kainin, pwede yung ibenta. Dito naman sa Europe, kung may kilala ka naman, kung gusto nilang gulay na sariwa, yun, bago mo pitasin, at siguraduhin mo talaga kung bibilin nila yung gulay mo. Ganun lang yun. Kung gusto nilang ano, di ba? Kailangan, ano, bagong pitasin. Kasi minsan, pag pintas mo, hindi nila, ano, kukunin is malalanta, eh, masisira rin naman yun. So, mas maganda naman na bago pitasin, eh, siguraduhin talaga na kukunin nila yung gulay. Ganun lang yun. Kasi pag pintas mo, malalanta siya. Masisira yung gulay. Hindi na siya huwa. Ganun lang yun. Ako nga, pag yung bunga ng kamatis ko, pipitasin ko pag gagamitin ko na. Ganon. Yan. Alam yung luma kong yan. Kung rest lang. Ako ka din mais yan. I know. Hindi siya kumakain ng mais po. Ako lang kakain niyan. Allergic siya sa mais. Kaya sa apple. Hindi siya kumakain ng apple at saka kahit anong prutas. Basta saging pwede. Saging pwede siya kumain. Ibang apple ang hindi niya pwedeng kainin. Pero yun lang ang lahat ng prutas, yun ang hindi niya pwedeng kainin yung apple. Allergic siya. Tapos yung mais, hindi kumakain ng mais yan. Pero kumakain siya ng ano, popcorn. Eh, mais rin naman yun, ano. Ewan ko dyan. Pagka yung popcorn mo na pumutok-putok na, no. Yun. Kumakain naman ng popcorn. May mais rin yung popcorn, di ba po? At ang dilim. Parang ang dilim. Bakit ang dilim? Yan po. Yung punasan ko kasi nagluto ng itlog yan. Alam niyo naman po pagka lalaki pong nasa kusina. Hindi po, ano, yung tagsik ng mantika. Pag siya po nasa kusina, ano po. Yung pilito ng itlog yan. Nagyanda yan ng almusal ko, tanghalian, hapunan. Yan. Ganyan po yan. Maalaga yung kasama ko rin. Ayaw niya ako nagugutom. Kaya na, lumalaki na ako sa kakakain. Hindi na nga ako kumakain po ng gabi. Kasi, pampalaki lang ho ng bilbil. Ayun ako, Sabado, Domingo na naman. Ang bilis ng Lunes na naman. So, gusto ko nga yung matatagal-tagalan niya yung weekend. Para makarilas yung katawan ko bago pumasok na naman ng Lunes. Nako.
Papainin ko mamaya yung ano kasi kakakain ko lang po eh. Kain ko yung mais pagka ano na. Merindal po. Kasi maaga pa po dito. Alas 10:30 pa. Alas 10:30 lang. Maaga-aga po. So, maaga pa ang merinda. Mga tanghali, mga ganon. Hapon na ganon. May merindahan ko na yung mais. Alas 10 pa lang po ng umaga dito sa amin. Aga po eh. Diyos ko. Amusan na mga aga-aga. Ay, Sabado naman. Kaya, kakakain ko lang. Kakakain lang namin. So, hindi po kailangan na kumain pa ulit mamaya. Nang ano, hapunan na ang ano, tanghalian. Kaya ako, tanghalian mamaya. Lagi kasi binigay niya pagkain sa akin kasama ko. Kaya sabon. Ang ginagawa ko po eh, ano, yung sabon. Medyo matapang. So, ang ginagawa ko po, nilagyan ko ng tubig to. Para hindi po matapang.